Ang topic natin ngayong umaga, yan, we are still talking about attributes of God. So, yung topic natin ngayon, isang bagay na kung saan madalas na nating naririnig. When we talk about sa isang bagay na banal o holy, dati pag sinabi nating holy, ano ba yung kadugtong na word nun? Yung mga naiisip natin, holy, ano yung kadugtong na iba? Holy? Holy Spirit, ano pa? Holy Bible, Holy Water, ano pa? Holy Communion, ano pa? Holy Land, Holy Place, Hollywood. Hindi kasama yung Hollywood, double L yun. Hindi kasama, pambihira, wag ganun. Seryoso tayo ngayon. Kapag pwede nun, Hollywood, di ba? So makikita natin yung mga bagay na yon. Pag sinabi natin o ginamit natin yung salitang holy, o yung salita na dinugtungan ng holy, ano ba yung pumapasok sa isip natin? O kapag sinabi sa atin dati na, oy, sa Tagalog, napakabanal naman tignan nung tao na yan. O pag sinabing, he is a holy man of God, ano ba yung nasa isip natin? Alam ba natin yung tunay na ibig sabihin ng salitang holy? Kasi in our culture, sabi nga natin, sa nakagisnan natin, kapag sinabi natin ng holy o banal, ang kadugtong talaga nun, ang general na assumption natin, he is a religious person. Tama po ba? Yung tipo ng tao na kapag lumalabas, may hawak na may Biblia, kapag nagsalita, may amen sa dulo, di ba? May praise God sa dulo, glory to God to dulo, yung dulo. So, kapag ganun yung naririnig natin, andun na agad yung conclusion natin that he is indeed a holy man. But, looking deeper sa salitang holy, ano ba talaga yung kahulugan nun when it is being used in the Bible itself? Di ba? So kagaya nun, bakit ba sinabing ang Bible ay banal na tipan? Nung nasa Catholic pa tayo, bakit ba yung tubig na bago tayo pumasok ng simbahan o yung pinambabasbas na pare ay tinatawag na holy water? Naisip ba natin yun? Bakit tinatawag itong holy water? Bakit tinawag itong holy church? Bakit tinawag itong holy place? Di po ba? So there are reasons with that, but sabi natin, in our culture before, bago pa tayo talagang transform ni Lord into Christianity at tinuruan niya tayo na mag-aral ng kanyang salita, kung ano lang yung naririnig natin, hanggang doon na lang tayo. Di po ba? We accept things as it is because yun yung tradisyon natin. Yun yung nakagisnan natin. Regardless kung alam natin o nauunawaan natin kung hindi, kung ano yung ibig sabihin nung mga bagay na yon. Tama po ba? So, sino dito yung matagal nang naging Katoliko pero alam ba niya kung bakit sinabing holy water yon? Inisip ba natin, saan ba nanggaling to? Bakit sinabing holy? Di ba? So, hindi natin iniisip yon because we just accept it. Dahil ito yung tradisyon, dahil ito yung nakagisnan ko, so patuloy na lang tayo. But, praise be to God, when we become a Christian, nag-umpisa tayo na kagaya ng sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng naririnig natin dapat tanggapin natin. Sabi, di ba, ang sabi doon, na nung nangangaral si Apostle Paul, at nakikinig yung mga taga Thessalonians, ang sabi niya, maging kagaya kayo ng mga taga Berean. Na isipin nyo yun si Apostle Paul na kumbaga during that time, siya na yung pinaka-authority when it comes to preaching kasama nila Peter, di ba? Pero yung mga taga-Bereans, kahit si Paul na nagsasalita, they still look at the Bible kung tama ba yung sinasabi ni Apostle Paul. In our culture today, kapag sikat yung nagsasalita sa harap, we do not care kung tama ba o hindi yung kanyang sinasabi. Because we are emotionally driven na alam natin na itong tao na to ay sikat, marami na nakikinig sa kanya, malamang tama yung kanyang sinasabi. But that is not what the Bible is telling us. That is not what Apostle Paul and the other apostolic fathers at ibang mga, sabi nga, theologians na dapat nating gawin. We need to read and study the Word of God. So tingnan natin yung sinasabi tungkol sa magiging topic natin ngayon with regards to holiness. So sabi ni Billy Graham, anong sabi niya? Only when we understand the holiness of God will we understand
the death of our sin. So, kung tatagalogin natin, kapag naunawaan na natin yung kabanalan ng Panginoon, doon lamang tayo mag-uumpisa na maunawaan kung gaano na ba talaga kalalim yung mga kasalanan natin, yung pagiging makasalanan natin. So sabi rin ni David Wells, without the holiness of God, sin has no meaning and grace has no point. So sabi din ni R.C. Sproul, God is not going to negotiate His holiness in order to accommodate us. At sabi ni Jonathan Edwards, a true love for God must begin with a delight in His holiness and not with a delight in any other attribute, for no other attribute is truly lovely without holiness. So, pinapakita dito na patuloy po na sinasabi ng mga theologians na ito na napakahalaga na maunawaan at mapag-aralan natin ang tungkol sa holiness o yung kabanalan ng ating Panginoon. So tignan pa po natin yung ibang quotes na nakuha natin. Sabi ni R.L. Dabney, holiness is to be regarded not as a distinct attribute but as the result of all God's moral perfection together. So, yung holiness is hindi siya separate, kundi ito yung resulta ng perfection ng attribute ng Panginoon. Di ba? Ano yung nabanggit natin last week na yung attributes ng Panginoon is perfectly balanced. Sinasabi rin natin at tinuturo natin na ng Panginoon with His attributes, hindi pwede na we will think of it in percentage. Kagaya nga po kung natandaan nyo, sabi ko hindi pwedeng 90% love siya, 10% na mercy, 10% na graceful, di ba? Hindi ganun ang ating Panginoon, kundi lahat ng kanyang attributes is, sabi nga, balanced, perfectly balanced, at hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin. Ibig sabihin, it complement each other. So, holiness is the most sparkling jewel of God's crown. It is the name in which He is known. Sabi naman po yan ni Thomas Watson. So, karaniwan po yung mga kino-quote ko na yan, ito po yung mga sabi nga natin is nasa Reformed tradition po sila. So dati silang, kumbaga, they really devoted in studying the Bible. At kumbaga, kung ikukumpara natin with the current trend of teaching, which is, sabi nga is yung prosperity teaching o yung emotional teaching o yung charismatic mode ng teaching, sila po yung kumbaga umu-oppose at patuloy na nagtuturo with regards to the right teaching. Kaya nga po, kung babasahin natin itong mga sinulat ng mga to, medyo mabibigat kasi it will appeal to your mind, not into your heart. Di ba? May mga mababasa tayo dito na mabibigat, pero sabi nga, this is the truth when it comes to the Bible. So, ano pa sabi niya ni Dr. John MacArthur? The truest test of holiness is not how it holds up in heaven. The truest test of holiness is how it holds up here, dito sa lupa. Not how it's held up in perfectly holy environment, but how it holds up in an utterly sinful environment. So makikita natin, para matest yung pagiging, yung kabanalan, ano yung po yung sinasabi dito, hindi dun sa langit matetest yan, kundi kung paano tayo mamuhay ng banal sa mata ng Panginoon, dito dapat nakikita sa lupa. Because here is the true test. Kasi pagdating doon, you cannot reach the heaven without the holiness. Di po ba? Kasi anong sabi sa na madadaanan din natin? Sabi ng ating Panginoon sa atin, be holy because I am the Lord is holy. So, kailangan natin ma-pattern yung holiness ng ating Panginoon kasi ito yung sinasabi niya sa atin. So, the holiness of God, yan po yung tatalakayan natin ngayon. Sabi nga ni Kuya Jesse, this is the number 8. Pangwalo na po siya. So, hopefully, meron kayong notes with regard to the first 7. Yan. Hindi lang po yung siyama ang ang attributes ng Panginoon, marami pa po siya. So, nasabi na naituro na yung siyam, the other attributes we can do our personal study. So sige, tayo nga po tayo at basahin natin ang ating theme verse ngayong araw. So, kasama na rin po ito sa pinost ko. Sabi dito, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple.
Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Sige po, bago po ako magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Indeed, Lord, I thank you for this morning, Lord God. Maraming salamat po sa araw na ito. For once again, you gathered us into this place to worship you, to praise you, to give our reverence to you. Lord, sabi mo nga sa iyong salita, huwag naming kaliligtaan ang ganitong pagtitipon bilang magkakapatid sa pananampalataya. Naririto ang araw na ito, you have set it apart upang nang sa gayon magkasama-sama kaming makinig ng iyong salita. At sa araw na ito, alam namin na sinamahan mo kami mula pa kanina paggising namin hanggang sa masundo at madala kami dito ng mga kapatiran. Lord, you are indeed with us. Your wonderful grace, your mercy, your provision, your protection, your love is indeed with us all. Kaya Lord, as we go on with the teaching na pinagkaloob mo sa amin ngayong araw, tulungan mo po kami. Open our heart, open our mind, Lord God, upang makapag-focus kami at matanggap namin ang kabuuan ng iyong katuruan at magamit namin ito as we live our life as a witness of your goodness, as a witness of who you are sa buhay po namin. Lord, help us to focus, tanggalin mo po ang anumang magiging distractions at patuloy nga lang po na sa gawaing ito, walang ibang maitataas, walang ibang mapapupurihan, kundi ikaw lamang. Itago mo po ako sa iyong likuran at patuloy po na mga salita mo lamang ang aking masambit. Kaya Lord, guide me as I teach these words, as I preach this word upang nang sa gayon, Lord God, ang mga kapatiran ay patuloy, Lord God, na patuloy na lumago sa pagkakaunawa at pananampalataya sa iyo. Lord, once again, we give you back all the praises, glory, adoration. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, makaupo po tayo. So makikita natin with this verse in the book of Isaiah, ito yung sinasabing ating vision ni Isaiah. So sino ba si Isaiah? So isa siya sa mga, sa mga nagba-Bible studies na. Sino si Isaiah? Siya yung sumulat ng book of? Yan, very good. Parang walang clue, paano nyo naisip yon? Mahirap yung author nun. Sino kayo author ng Book of Isaiah? Di ba? Siya po yung sumulat ng Book of Isaiah at he is considered as one of the greatest prophet in the Old Testament. So, sabi nga po, pag tinignan natin yung Book of the Old Testament, in the categories, meron tinatawag na major prophet at meron tinatawag na minor prophet. So, isa si Isaiah sa tinatawag po natin na major prophet. So, si Prophet Isaiah rin ay isa sa mga propeta sa kapanahonan nung 4 na hari. O sabi nga, umabot siya sa panglima. During that, the reign of the 4 kings sa Judah, sila po yung sila Haring Uzziah, yung nabanggit po dyan. Si Jotham, si Ahaz, at si Hezekiah. At namatay po siya during the time of King Manasseh. So, makikita rin po natin as we read the Bible, na isa po siya sa most quoted Old Testament prophet na na-quote. Yung kanyang mga sinulat ay na-quote sa New Testament. So, 50 times po na na-quote itong mga sinulat ni Prophet Isaiah na kinote sa New Testament. Ano pa? So, yung pagkakatawag ni Isaiah is kakaiba. Bakit? Nung tinawag siya as a prophet, ang promise sa kanya ay hindi para maging successful. Di ba? Ang expected natin, kapag tinawag ka ni Lord na magsilbi sa kanya, you will always have that victory. Tama ba? Magiging successful ka sa purpose na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pero kung babasahin po natin ang Book of Isaiah, ang sinabi sa kanya ng Panginoon, patuloy ka lang mag-prophesy, patuloy mo lang ihayag kung ano yung gusto kong ipahayag through you para sa mga tao. Pero ang sabi ng Panginoon, yung mga tao ay hindi rin makikinig sa iyo dahil sa sarado ang kanilang mga tenga. Di ba ang hirap nun? Na, sige, magsalita ka lang ng magsalita kahit hindi sila nakikinig.
Di ba? Tayo bilang tao, kapag sinabi tayong ganon, di ba ano nang gagawin natin? Titigil na tayo, di ba? Sasabihin natin, bakit pa ako magsasalita sa kanya? Bakit ko pa siya pagsasabihan kung hindi rin naman siya makikinig? Anong silbi nun? Di ba? Ganon agad yung mentality natin. But Isaiah, dahil ito yung, kumbaga, sinabi na sa kanya ng Panginoon, he still continue to preach o ituro o sabihin kung ano yung gusto ng Panginoon sa mga tao during that time. At si Isaiah rin, makikita rin natin dito, siya rin yung isa sa mga nag-prophesy with regards to the coming king. Ano yung pinaka-famous verse kapag Pasko na ginagamit natin na sinulat ni Isaiah? Isaiah chapter 9, verse 6. Ano yung verse na yun natin, Nora? Tahimik lahat. Talagang. For us, to a child was born, a son was given, di ba? And yun yung tinatawag natin na, sige po, basahin na lang natin, hindi ko rin kabisado. Yan. Tuloy po tayo. Ano ba ibig sabihin ng salitang holy o banal? So sabi dito, holiness means exalted or worthy of complete devotion as one perfect in goodness and righteousness. Kaya nga po yung sinasabi natin, kapag narinig natin yung salitang banal, siya ay, sabi nga, matuwid at mabuting tao. Kapag ang isang tao ay nakita nating matuwid at mabuti siya, ano na agad yung ine-equate natin? Siya ay banal. Namumuhay siya ng may kabanalan. So ito po ay base kay Aling Webster. So in Hebrew, ang word na holy, ang ibig sabihin po niya is kadesh o kodesh. Apartness, holiness, sacredness, separateness. So yan po siya, apartness of God, of places, of things, o set apart, o yung may tinatawag na separation. In Greek naman, ang tawag po sa holy is hagios, o hagios. So ang ibig niyan sabihin, most holy thing, o saint. So mostly dito tayo namulat on the Old Testament definition of the word holy, which is, sabi nga kadalasan, when we say holy, he is a saint. Di ba? Isa siyang santo. Di po ba? O sasabi naman natin, meron din siyang meaning na most holy thing. So tuloy po tayo. The term holy seems to be used among us, particularly among Christians, as a synonym for moral righteousness. So ibig sabihin, ginagamit lang natin yung salitang kabanalan when we think about the moral, moral righteousness o yung paano tayo mamuhay. So moral pag sinabi dito sa lupa, pag spiritual doon sa langit. So kumbaga yun yung paggamit natin. Kung paano natin may apply yung salitang holiness dito sa lupa. So ano pa yung sabi dito? Ang salitang holy in the Bible has two primary meaning. So ano yung two primary meaning? Two meanings pala. Primary and secondary meaning. Unahin natin ang secondary meaning. Ito po yung sinasabi natin na moral purity and righteousness. But when it comes to the primary meaning, ibig sabihin, the spiritual meaning of the word holy, it means separate. So, makikita natin yung kaibahan agad. So, ang Bible pala ang sinasabi na ang tunay na kahulugan ng salitang kabanalan is hiwalay ka. Nakahiwalay ka. Kaya nga po, pag sinabi ng Panginoon na be holy, ibig sabihin, dapat hiwalay ka. Kita yung kaibahan mo kaysa sa karamihan. Kaya nga po, di ba, patuloy nating itinuturo na kapag isa ka ng Kristiyano, hindi pwede na yung nakikita pa rin sa buhay mo ay kagaya pa rin ng mga tao sa mundo. They should see the difference. They should see that you are separate from them. Iba po yung sinasabi na lumayo ka sa kanila, but there should be difference. Makikita yung kaibahan mo sa kanila. Hindi yung kapag nakasalamuha mo sila, wala lang, Kristiyano ka ba? Yun ang tanong. Dapat kapag Kristiyano ka na, kapag kahalubilo mo ang mga hindi pa Kristiyano, madidistinguish agad nila yung pagiging Kristiyano mo. Pero kapag kahalubilo mo sila, at ang tanong sa'yo, Kristiyano ka ba? Ibig sabihin, hindi pa rin nila nakikita yung kaibahan mo. Hindi pa rin nakikita yung pagbabago sa buhay mo. O sabihin na natin, yung kabanalan sa buhay mo.
yung pagiging matuwid, yung pagiging mabuti mo. So, makikita natin dito sa Isaiah 6:3, bakit 3 beses na binanggit yung salitang holy. Di ba? Sa term natin ngayon, hindi mo na pwedeng banggitin yung holy, di ba? Meron na tayong superlatives in English grammar. Ano yon? Kapag sinabing holy, ano yung susunod? Holier, holiest, di ba? Good, better, best. So meron tayong superlative. So kaya po, 3 beses na inulit, in the Old Testament and in the Hebrew language, kapag inulit yung isang salita, ibig sabihin, this is important. Kapag 2 beses na inulit, it is important. Kapag 3 beses na inulit, it is very important. So makikita natin sa Bible, ito lang yung attributes ng Panginoon na 3 beses niyang binanggit. Wala na pong iba. Holy, holy, holy. Or in Greek, ang sabi po dito, ito yung tinatawag na trihagion. Ibig sabihin, thrice the holiness. Ibig sabihin, holiest. So, dahil in-apply nila yung Greek grammar during Hebrew grammar during that time, kaya 3 beses na binigyan ng emphasis yung salitang holy. Ang ibig sabihin niyan, holiest. The Lord is the holiest. Wala nang iba. Ibig sabihin, He is unique, He is separate, He is different. So yung salitang Lord naman, kung makikita nyo rin sa ating Bible, when we read the Bible, kung minsan yung salitang Lord ay nakasulat na small letter lang. Merong big letter L, small O, small R, small D. Tama po ba? Napapansin po ba natin yun pag nagbabasa tayo ng Bible? Nagbabasa talaga tayo ng Bible? Di nga. Minsan. Honest si Kuya Francis. So kung minsan nakikita natin to, when it's all capital, it signifies also something. So dahil all capital yung ginamit dito, it is the term Yahweh. So ang ibig sabihin, the sacred name or the holy name of God. So i-explain pa natin. So in this verse, sa Psalm 110:1, ano po yung nakikita natin sa salitang Lord? Di ba? Ito, capital, ito, small. Di po ba, pag tinignan natin yung Bible natin, tama ba ate dyan? Pag tinignan mo sa Psalm 110? Tignan. Titignan daw natin dyan. Sige, ikwan na po natin. Yan. So, sabi nga natin kanina, kapag capital L, kapag all capitals, ibig sabihin, that is the sacred name of the Lord. Kapag ito naman, L-O-R-D, it means Adonai, o yung ibig sabihin, the most exalted. And this term is given to our Lord Jesus Christ. But, before His resurrection, ano yung sabi? Ibinigay na sa Kanya yung authority above heaven, and He is given the name above all names. Nabasa po ba natin yan sa Bible? Yan, humihina yung amen. Kailangan nyo po magbasa ng Bible para po malaman natin. So these are the things na magbibigay sa atin ng idea kung sino yung tinutukoy sa Bible. We don't need to dig deeper, but ito yung mga bagay na basic na kailangan nating malaman. Then, definition of holiness. The idea behind the concept of holiness is separation. So ibig sabihin, hindi yung goodness, morally good, righteousness, but it is separation. Comes from a word meaning to separate or to cut off. Ano pang sabi diyan? God is separate or different from all other beings. He is unique, one of a kind. Anong sabi diyan? He has no like or equal. So ibig sabihin, nag-iisa lang ang Diyos sa kanyang kabanalan. God is separate or cut off from everything that is sinful and evil. Indeed, He cannot tolerate sin. So, hindi mo pwedeng banal ka o namumuhay ka na may kabanalan if you tolerate sin. Unawaan po natin. If you see sin and you tolerate it, you cannot say that you are living a holy life. And our God is like that. Ang Diyos ay ganon. Hindi niya pwedeng i-tolerate yung kasalanan mo para upang matawag mo lang siya na banal. Hindi na po yun yung ating Diyos na sinasamba kung ganon. So ano pa sabi niya dito sa Exodus 15:11? Sabi dito, who is like you, Lord, among the gods? Who is like you, glorious in holiness,
fearful in praises, doing wonders. So yun din po. Kapag small gods, ang tinutukoy naman po, ito yung mga Diyos dito sa lupa. Mga Diyos-Diyosan. So dito, nakita po natin, Lord, si Yahweh, ang gods is the gods of yung mga pagan gods na tinutukoy po dito sa lupa. So makikita natin dito, ano po ito? Ito yung tabernacle. Tama po ba? Mababasa natin to sa Exodus. So bakit ko po ito nilagay? Ito po yung isa sa mga example na the most holy place na ginawa ng Panginoon. That is the tabernacle because sabi nga dito, ang ibig sabihin ng tabernacle is to dwell. Ibig sabihin, once in a year, bababa ang Panginoon at imimit niya yung mga Israelites during the time. Mababasa po natin yan sa book of Exodus. After they get out from the land of Egypt. So makita din natin that tabernacle was considered to be the earthly dwelling place of the Lord. So di ba? Kung titignan natin, sana naabutan din natin yan na makita talaga natin na up close and personal ang ating Panginoon. Di ba tayo nga minsan kung may mga sikat na tao, di ba? When they do the concerts, di ba? Yung Backstreet Boys. Punta pa tayo, di ba? Kung may mga nagko-concert, punta pa tayo sa MLDBs, di ba? Nandun yung tuwa natin, nandun yung saya natin. Dahil gusto natin makita tong tao na to. How much more when we have the opportunity to see the presence of God sa isang lugar? Bilang mga Kristiyano, di ba? Hindi kaya tayo din na mag-exert ng effort para mapunta rin sa lugar na ito. So if we will see, sabi dito, the tabernacle, ito po ay makikita at the foot of Mount Sinai. Yan. So ito po siya, hindi na po natin i-explain. So nakabakod siya. Ibig sabihin, ang lugar na holy lang ay ito. Yan, ang lugar na holy. So within this space, meron tinatawag na holy place at meron din tinatawag na most holy place. So siguro kung sa panahon natin ngayon, kapag nakatayo dyan, yung buong barangay o yung buong bayan will be considered as holy na. Pero itong lugar ng tabernacle, very specific si Lord na ito yung lugar na ito will be considered as holy kasi I will dwell in this place. So makikita natin dito na sabi ko nga, holy yung lugar na yon, pero itong lugar na to tinatawag na, yun, no? Holy place of the tabernacle, pero dito sa part po na ito, dito po yung most holy place. So, ibig sabihin, may distinction. Hindi lang basta banal, kundi mas pinakabanal na lugar. Ito po kung saan makikita yung Ark of the New Covenant. So, dito po, bumababa ang ating Panginoon, ang Diyos, every once a year, to, sabi nga, makita ng mga tao during that time. But hindi po yung personal, through clouds. Di ba? Sino nakabasa dito sa Exodus? So, sabi dito, ayan, it was here that Yahweh would descend to meet with His people in a cloud theophany o yung tinatawag nating divine appearance. Sorry po, hindi ko na po napalaki kasi hindi rin maisisiksik sa space na to. So makikita po natin yan sa ESB Media. So sipagan lang natin mag-search. Marami po tayong mapag-aaralan. So makikita po natin dito bakit ko sinabi. Because yung para maging banal yung isang lugar, it is God who commanded it. It is God who tell, this place will be holy at ito yung dapat yung gawin. So hindi lang ito gawa ng tao, kundi it is out of the command of the Lord kung bakit naging banal. Lahat po na makikita natin dyan in this tabernacle, ginawa po nila as per the instruction of the Lord. The Ark of the Covenant, itong bubong na ito, may specific instruction si Lord. Kaya tinuturing itong banal. Pero ngayon, paano ka maging banal? Is just by the instruction of people. So, kumbaga, kapag banal na tao, halimbawa ako banal, pwede kitang gawing banal just by other things o base lang sa nagawa mo. But in this place, the example of the tabernacle, kung magtitignan po natin, naging banal ito because it has been instructed by God how to build it, lahat po ng gamit po dyan. So, you want to look at it, read about on the book of, sabi dyan, sa Exodus. Makikita po natin, very, very specific si Lord sa kanyang mga instruction. So, ano man yun sinasabi ng Bible with regards to the holiness of God? So, una, Diyos lamang ang banal.
Only God is holy. Bakit? Kasi kung may ituturing pa tayong ibang bagay na mas banal, anong mangyayari? Yun na yung sasambahin natin. Di ba? Because we consider yung mga rebulto, yung ibang religious items at banal, ano nangyayari? Yung pagsamba natin ay nalilipat na doon. Kaya nga po, we need to establish that only God is holy, kaya siya lamang yung nararapat natin na sambahin. So, Isaiah 57:15. Hindi ko na po babasahin yung mga reference verse natin. So, hindi lang yung kanyang pangalan ng banal, kundi yung kanyang buong karakter o yung attributes ng Panginoon. The Bible testifies that He is the Holy One, there is no other. Pero ano nangyari? Yung tao ay patuloy na gumagawa ng object na sinasabi nilang banal ito kasi nagmilagro, may nakitang luha sa santo, may nakitang dugo na pumatak sa isang santo. Ano nangyari? They considered as holy because of the miracle that is happening. But it's very specific. The Bible says, only God is holy. So, paano naman, Pastor, yung sinasabi niyo na dapat din tayong maging banal? Nagiging banal tayo because the holiness is being imputed to us. Nagiging matuwid tayo because the righteousness of our Lord Jesus Christ is being imputed unto us. So, ibig sabihin, hindi dahil sa mga ginawa natin, kundi dahil sa gawa ng ating Panginoong Jesus. So, yun po siya. Pangalawa, Yan. Because only God is holy, any people or objects that are said to be holy as described in this manner. So, paano describe? God has made them holy. Ibig sabihin, si Lord ang naggumawa at magsasabi na to ay magiging banal. Ibig sabihin, God has made them holy or set them apart. Therefore, the term holy is applied to persons or objects that have true relationship with the Lord. They are especially set apart for His service. So, that's why we are called to be holy because we are called to be set apart for His service sa paglilingkod natin sa Kanya. Pangalawa, each member of the Trinity is called holy. Natakil na rin po natin. So sabi niya, sa John 17:11, Holy Father. Yan. Sa Mark 1:24, ito naman si Jesus Christ, sabi niya, the Holy One of God. At yung Holy Spirit naman sa 1 Thessalonians, therefore, he who rejects this does not reject man, but God who also given us His Holy Spirit. Tama po ba? So yung holiness ay hindi lang, sabi nga, kung in logical explanation, because the Godhead we considered as holy, so ibig sabihin, the holiness will also be considered in the triunity, on the three persons of our God. Tuloy po tayo. God is separate from humanity. Nakarinig na po ba tayo ng mga katuruan na ang Diyos ay nasa upuan, ang Diyos ay nasa lahat ng bagay? Anong klaseng katuruan po yon? Yung po yung tinatawag na pantheism. Ibig sabihin, God is in everything. Because God created everything, that's why God is in everything. So ibig sabihin, yung halaman, nandyan si Lord. Yung upuan na yan, nandyan si Lord. Lahat ng bagay, nandyan si Lord. That is pantheism. But the Bible is also teaching us God is separate from humanity. So ibig sabihin, ng separate from humanity, He is separate spatially, o yung space, because God is in heaven, we are in the earth. Di ba? Ang tahanan ng Diyos ay sa langit, at ang tahanan natin ay dito sa lupa. So ano pa sabi? God is separate from us in His nature. Ibig sabihin, He is perfect while tayo ay imperfect. God is sinless, tayo ay sinful. So makikita natin, there is difference and God is separate from humanity. Kaya hindi natin pwedeng, sabi nga, ilagay yung katauhan ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi, image and likeness. So, ano pa sabi dyan? Number 4, positive and negative aspects of God's holiness. So kapag banal ang Panginoon, may mga bagay siyang pwedeng gawin, so we considered is positive. Di pwedeng gawin, in our mind, kinukonsider natin na negative. Di po ba? But, in our term lang po yun na. Ano po yung bagay na yan? Positive, the God of the Bible always does which is right. Gagawin niya kung ano yung tama. That is the positive aspect, and the negative aspect is
may mga bagay na hindi kayang gawin si Lord. Di ba? And that is, sabi nga, hindi siya pwedeng makipag-participate sa kasalanan. Kaya nga po, di ba, ang hirap intindihin na kapag nanalo sa loto, Lord, thank you. Nanalo ako sa loto. Di ba? Lord, yung asawa ko ganito, pinahihirapan ako. Di ba? The other day, ano nangyari sa asawa? Na aksidente, nawala. Thank you, Lord, for answering my prayer. Di ba? Those are the wrong notions of the holiness of God. Hindi po yun yung Lord na gusto natin. Because He will not participate in that sin. Because your motive is sinful, hindi pwedeng mong sabihin na sinagot ni Lord yung panalangin mo through these wrong ways of achieving things. Tandaan po natin, the end will not always justify the means. So if your motive is right, the Lord is with you. If your motive is wrong, kahit na pangyari yon, kahit feeling mo na blessed ka, hindi po galing kay Lord yon. Iba po yung sumagot sa prayer na yon. Diba? Mayroong tinatawag na the God of heaven at mayroong tinatawag na the God down here. So, isipin na lang po natin kung sino sumagot. Ayan. So, yung relationship naman ng God's holiness to righteousness, justice, and wrath. Ayan. Binibilisan ko na po, ayokong lumagpas ng mahaba na naman. So, God act righteously. So, lahat ng ginagawa ng Panginoon ay nasa katuwiran. So, the Lord is righteous in all His ways, gracious in all His works. So, ibig sabihin, kahit pakiramdam natin, unfair si Lord sa nangyayari sa buhay natin, if you believe that this is the work of God sa buhay natin, hindi natin pwedeng sabihin na unfair si Lord. He do this righteously. Kaya nga, kung minsan sinasabi natin, bakit nagsasuffer ng tao? Because of his sin. Hindi dahil hindi nakikinig si Lord. Hindi dahil hindi tinutugon ni Lord yung panalangin mo. Dahil sa mga kamalian ng desisyon mo sa buhay. Di ba? Kaya ka nahihirapan. So, ano pa sabi diyan? Knowing the character of God, we must be rest assured that He will always act righteously towards us. He will always do the right thing and He will always act in a manner that is consistent with His holy character. Kaya nga po, di ba, madalas natin nakikinig. Kasi krinita ko ni Lord na ganito eh. Yung Diyos nyo, sabi, He is, discriminating God kasi bakit ayaw niya akong tanggapin. Even yung pamumuhay in a sinful life, di ba, makikita natin na, sabi ko nga, alam na natin na kasalanan. Let us say, yung LGBTQ, yung divorce, yung, yung mga relationship na, na outside the marriage. Ang contention ng tao, hindi naman ako nakakasakit ng iba. So bakit hindi na lang tanggapin ng Panginoon kung ano ako? Di ba? Kasi di ba yung Panginoon is Panginoon ng pagmamahal. So those are the things na kung pag-aaralan natin will put the holiness of God in correct perspective. Because God told that ito ay mga kasalanan, so hindi niya pwedeng i-tolerate. Kaya nga patuloy niyan sinasabi, talikuran niyo ito. Yes, God is a God of love, pero He is also a holy God and a God of righteousness. Kaya nga po, when we are saying to the people na mali ang ginagawa mo, it's not because we are judging, it's not we are discriminating or anything, but we are just telling what is the truth that is being told in the Bible. Yes, they will not accept it. Meron po silang ibang perspective with regards to this. They will point about the love of God na dapat i-tolerate na lang ni Lord o i-accept na lang ni Lord yung ginagawa nila dahil dito sila masaya, dahil hindi naman sila nakakasakit ng ibang tao, dahil mabuti naman silang tao. That is the wrong understanding of the love of God, and they do not understand the holiness of God. So tandaan po natin, sabi niya, He is consistent with His holy character. So ano pa sabi dito? God holiness is His sin in His justice. Sabi niya, for I the Lord love justice, I hate robbery, for burnt offering, I will direct their work in truth, and I will make with them an everlasting covenant. So, this covenant has been napatunayan sa buhay ng mga Israelites during that times. God is just and His justice is indispensable part of His character in the same that His love and mercy is indispensable. Without His justice, sin would run unchecked.
evil would win, there would be no reward for obedience. We could not respect a God who was not just. Isipin natin sinasabi ng Panginoon na mamuhay tayo ng kabanalan. And how can we now say na itolerate niya rin yung namumuhay sa kasalanan? So there is no separation, there is no distinction, there is no holiness. Kaya nga kung sinasabi natin namumuhay tayo ng matuwid, we should go straight with that. So, yun po yung sinasabi sa atin sa banal na salita ng Panginoon. Pangatlo, God's holiness is seen in His wrath. Ano po yung sabi diyan? For the wrath of God is revealed from heaven. Ito po yung verse natin last week, natandaan po natin. So, wrath is a manifestation of indignation based upon justice. Tignan po natin. If God would dispense justice without mercy and grace, we all deserve to be in hell because we are sinful. But thanks be to God because of His graciousness. Sabi niya Ephesians 2:8, for by grace we have been saved through faith. So, the wrath of God is an expression of God's hatred of sin, an expression of God's punishment of sin, and the final manifestation of this will be in hell. Kaya nga po patuloy nating itinuturo yung hindi lang natin itinuro yung tungkol sa kalangitan, tinuturo rin natin yung tungkol sa impyerno, at patuloy nating itinuturo kung paano mamuhay upang nang sa gayon hindi tayo mapunta doon. So, ano pa yung sabi dito? God is both holy and loving. So, we accept na ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal at ang Diyos natin ay Diyos na banal. So, hindi lang natin pwedeng i-point out yung isa. Sabi dito, we should not allow ourselves to over-stress either of these attributes. Ibig sabihin, hindi pwede na mas matimbang ang love. Hindi rin pwede na mas matimbang ang holiness. Bakit? Sabi dito, if we put too much emphasis on God's holiness, we may see Him as a cold, uncaring being. Di ba sabi nga dito, ito yung madalas na contention na dahil sa kabanalan ng Panginoon, He allow na even, sabi nga, when He told, na sabihin niya kay Joshua during the conquest of Canaanite, di ba? Lipulin niyo lahat. Bata, matanda, bata, pati mga hayop, wala kayong ititira. Bakit niya po sinabi yon? Because kung nagtira sila, it will contaminate them. Anong nangyari? Nagtira silang isa, at yung isa na yon yung naging reason, kaya sila nalihes muli sa Panginoon. So, it is the holiness of God. That holiness of God will view Him as a cold, uncaring being. Sasabihin natin, anong kinalaman ng mga bata doon? Bakit pati sila nadamay? Anong kinalaman nung kambing na pati yun lilipulin o kung ano mang hayop diyan? Bakit hindi na lang palakihin para maging pagkain? But God knows what is right. He will always act righteously. Kaya yun yung kanyang command. The holiness of God will result also in His holy action. Kahit hindi man natin maunawaan, kahit emotionally, nakikita natin na ang brutal naman ni Lord. Di ba? Parang hindi naman nakikita yung pagmamahal ni Lord kapag ganun. But, sabi nga natin, He will always act righteously. So, if we overemphasize the love of God, kanina, overemphasizing His holiness, kaya naman, overemphasizing the love of God, we run the risk of assuming He is soft on sin and would never judge anyone. Ito yung isa ngayon na magiging problema naman. Because too much focus on the love of God, we assume na okay lang yan kasi mahal naman ako ni Lord. Mauunawaan ako ni Lord. Di ba? Kahit hindi ako tumalikod sa kasalanan ko, kahit mamuhay pa rin ako sa estado ng pagiging makasalanan, God is a God of love. And love covers all sins. Di ba? Nagdugtong-dugtong na. Di ba? Naging gymnastic na to the Word of God. Parang Carlos Yulo na. Di po ba? But hindi po gano'n ang ating Panginoon. So, kailangan natin makita yung balance between the holiness and the love of God. We cannot overemphasize about its holiness and minimize the love of God. We cannot also overemphasize the love of God and minimize the holiness of God. Kasi either way, magkakaroon ng negative effect sa mga tao. That's why
when we share the Word of God, when we share about the good gospel, we share about the goodness, we share about the good news, and we share also the bad news. We tell them about their sins, and we tell them about the way para kumbaga mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. We just not proclaim the blessings. Bago yung blessings, dapat maunawaan nila bakit hindi nila natatanggap yung blessings that is deserving to them sana. So yun po yun. Tuloy po tayo. Yan. These are the verses that commands us to be holy. So, picture na lang po natin and we can read sa ating during our during our devotional time. Yan. God commands us to be holy. So, ibig sabihin, the church, the true believers are to be holy. This is the command of God to us. Ephesians 2:20. So, in Him you are also being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Yan. Sabi dito, this is the calling of the church. We are to be a holy people, a group of people which are set apart for the work of the Lord. Ano yung work of the Lord na itinalaga sa atin? Tahimik talaga. Ang hirap iyangat pag nag-umpisa ng tahimik. So, ang sabi? To make disciples of all nations, yung Great Commission. So, letter B, holiness causes believers to be sensitive to sin. So, kapag hindi pa natin nauunawaan yung kabanalan ng Panginoon, hindi tayo magiging sensitive sa kasalanan. Sa atin, okay lang yan. Nandun pa rin yung reason. Okay lang yan. Saka na ako mag-repent. I-enjoy ko muna yung buhay na meron ako. So, sabi dito sa Isaiah 6:5, yan po yung reference natin. Woe is me, for I am undone. Sino po nagsalita dito? Si Isaiah. Isipin nyo si Isaiah na po ito. He is a prophet. Kilala na siyang religious na tao. Pero nung makita niya yung glory ng Panginoon, nung makita niya yung vision, ang sabi niya, woe to me, for I am undone. Ibig sabihin, pag sinabing woe, yung nahihiya siya. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Propeta na po ito, hiyang-hiya na siya sa kanyang sarili. How much more tayo kaya? Kapag nakita natin yung kabanalan at naunawan ng kabanalan ng Panginoon at baliwala pa rin sa atin yung pagiging makasalanan natin, there is something wrong. So, we should be sensitive of our own iniquities and sins. The holiness of God will give us that conviction that is part of the sanctifying process of our conversion. Kaya nga po yung patuloy nating sinasabi. Kapag ang isang tao sinasabi niyang Kristiyano na siya, pero hindi siya nagigilty o nakukonvict sa kamali ang ginagawa niya, kahit 10 taon na siya sa church, I will tell you, hindi pa na siya Kristiyano. Kahit nagagamit na siya sa ministry ni Lord, kapag yung patuloy pa rin siya namumuhay sa alam niyang kasalanan, he is not truly converted. Hindi po yung judging, that is looking at the fruits of him na kagaya ng sinasabi sa Bible. So, you cannot say you are a Christian and continually living a sinful life. So, ano yung ibig sabihin nun? Kristiyano ka dito sa church, paglabas mo, naiiwan mo yung pagka-Kristiyano mo sa upuan mo. So, yun po yung mahirap. Kaya nga po, yung pagiging Kristiyano dapat dala-dala natin, hindi lang dito sa loob. Ang pagiging Kristiyano natin ay mas dapat makita kapag nasa labas po tayo. Yung kabanalan ng Panginoon na nasa atin ay hindi lamang dito sa loob ng church dapat. Mas makita dapat ito kapag nasa labas na po tayo. Di ba? Kasi yun yung titignan ng ibang tao. Ano pang sabi? We have a holy standard to live by. Ibig sabihin, may pamantayan kung paano mamuhay. So, Hebrews 12:14-15, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. We are to conduct our lives as those who are pleasing to the Lord in holiness. People should see the difference. We should have that separation. We should not live our life like unbelievers do. So, ibig sabihin, sabi ko nga kanina, dapat makita yung kaibahan natin. Di ba?
Di ba napakasaya na magiging compliment, hindi ka pa nagpapakilala, tatanungin ka na, Kristiyano ka ba? Dahil narinig ka niya lang kung paano makipag-usap, kung paano ka makipag-accommodate sa ibang tao, tatanungin ka na, Kristiyano ka ba? Di ba? Kasi yung sinasabi mo, nag-church ako. Matagal na ako sa ganitong church, tapos tatanungin ko pa, Kristiyano ka ba? Di ba? Kristiyano ka pala. Di ba nakakatag doon? Kung talagang nandun sa puso mo yung pagiging Kristiyano, hindi po kaya tayo may insulto pag ganon. There is something wrong with us kapag ganun po yung tanong. So even without speaking, may mga tao na ang perception na talaga is Kristiyano na sila. So sabi nga, we should not live our life like unbelievers do. Yan. God's holiness should be acknowledged in our servitude. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat makita yung kabanalan ng Panginoon. So, Romans 12:1-2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, ang sabi niyan, that you present your body a living sacrifice. Anong kasunod? Holy, acceptable to God. Kaya nga patuloy natin sinasabi na kung pababayaan lang natin ang bawat isa na mag-serve by their own wants and by their own will, responsibilidad pa rin po ng mga leaders na itama yung servitude natin. Bakit? Kasi matagal ka na nagse-serve but you are doing it with the wrong motive at heart. You are doing it the wrong way. Pero yung pagse-serve mo pala ay hindi naman ina-acknowledge ni Lord. Pero pinapalakpakan ka ng mga tao. Ano pong silbi nun? Di ba? Kaya nga yung offering ni Abel at ni Cain, di ba? Mas pinili yung kay Cain dahil yun yung offering na tama. So hindi lahat ng ino-offer natin sa ating Panginoon is i-accept niya. God has a standard for all our offering. And God has also a standard for our servitude. Kaya yun yung patuloy nating itinuturo. And you will never understand that kung hindi tayo nag-aaral ng kanyang salita. Kaya nga po, di ba, we are emphasizing magbasa tayo, mag-aral tayo. It's not always like gusto nating mag-serve. Kasi responsibility rin na are you serving really with the right attitude and with the right motive in heart. It's not judging but expounding and teaching to do it the right way. Di po ba? Kasi ayaw natin na sabi nga, ang haba-haba na nung binahe mo pagdating sa dulo, mali pala yung daan mo. Di ba? Di ba nagrereklamo tayo kung minsan na mali ka ng exit, ang layo ng U-turn. Di ba? Isipin mo sa pananampalataya at paglilingkod natin. Ang layo-layo na nang binahe mo, wrong way ka pala. Di ba? Hindi ba tayo makukuhan? Hindi ba tayo, sino sisisihin natin? Di po ba? So, yun po yung patuloy nating itinuturo. In our commitment to serve God, basahin po natin na, in our commitment to serve God and to worship Him, we need to be holy. In our communication of love and affection to other believers, we need holiness. There is nothing as awful as attending a church that is cold, dead, unresponsive, and filled with people that look like, imagine niyo spiritual zombies. Di ba? Ano ibig sabihin ng spiritual zombies? Naglalakad, buhay, pero walang feeling. Di ba? Walang concern. Kundi ang concern niya lang is, sabi nga sa zombie, kainin yung nasa harap niya, nakakaiba sa kanya. So hindi po yun yung nais natin. We need na makita yung kabanalan ng Panginoon sa buhay natin. In that way, when we express our love, when we express, sabi nga yung relationship sa bawat isa, naglo-glorify at na-honor ang ating Panginoon. So, without this teaching, without understanding the holiness in servitude, isipin natin, yung nga sabi ko, parang yung isang illustration ni Paul Washer, na umakyat ka ng pagkataas-taas na hagdan, pagdating sa dulo, wala palang pintuan na papasukan. Anong gagawin mo? Bababa ka uli, nagpagod ka lang. So it's the same thing with servitude. If you want to do it right, if you want to reap the blessings of servitude, you must do it right and you must understand kung paano ito gawin. Yan. Everything will eventually be holy. So ibig sabihin, if you are living a holy life, pagdating sa dulo, makakamtan natin yung blessings of holiness. Yan. Soon, holiness will be the standard when the Lord returns to the earth and set up His kingdom. Ano po yung tinutukoy dito? That is the second coming.
Naniniwala po ba tayo na babalik muli ang ating Panginoong Hesus? Kaya nga tayo nagpapagal, di ba? Para pagbalik ng ating Panginoong Hesus, kasama niya tayong madadala doon sa kalangitan. At anong sabi? Meron tayo, ano yung nakahanda sa atin doon? Mansion. So, hindi po yung pastor lang nagsasabi nun, kundi it is written in the Word of God, John 14. John chapter 14 po, mababasa po natin. At mababasa din po natin yung about the second coming, mababasa din natin in the book of Revelations. When the Lord returns to the earth and set up His kingdom, everything will be holy. The question now, will you be part of that kingdom? Kasama ka ba sa kaharian na yon? Are you practicing or living the life of holiness as God has commanded us to be by His amazing grace in His Christ Jesus? So, what makes something sacred, what makes something holy is, ano po yung sabi? Is the touch of God upon it. So, nagiging banal ang isang bagay because of the touch of God upon it. So, sabi dito, when the one who is himself holy touches that which is ordinary, it becomes extraordinary. When God touches you, you become uncommon. Hindi ka na yung dating ikaw lang. Kaya nga sinasabi sa 1 Corinthians 15:17, you are new creature. The old is gone, the new has come. So, ibig sabihin, kapag hindi pa rin nangyayari yung transformation. If the people is seeing in you is still the old you, there is no transformation at hindi ka pa nahihipo ng Panginoon. So sabi dito, the difference between the profane and the holy is the difference between the common and the uncommon, between the earthly and the heavenly. Yan. When we are called to be holy, we are called to be different. We are called to bear witness to the lifestyle that one finds in God, a lifestyle driven by the second meaning of holiness, which is righteousness. So tayo, sabi nga, mamuhay tayo na may katuwiran. At ano yung katuwiran na yon? Katuwiran ng ating Panginoong Jesus. Not the righteousness of this world, but the righteousness of our Lord Jesus Christ. Yan. When God says, be holy, for I am holy, He is saying, be different from the normal standards of this world. Sabi din ng Panginoon, He wants you to express and show that righteousness is in this land. So, ibig sabihin, makita yung katuwiran ng Panginoon sa buhay natin. This is the task of the Christian, to mirror and reflect the character of God in this dying world. Hindi po tayo makijoin. Ano yung nga yung sabi ni Pastor Marvin last time, Ate Jen, sa prayer tower, na may study daw na ginawa ang CRU, na, tama ba CRU? Crew yun, hindi yata CRU. Na ang Christianity daw, by 2067, will be extinct. Di ba? Kasi anong nangyayari? People stop sharing. Stop discipling. Kumbaga, dahil napapagod na pag-share, sabi nga, kung hindi mo sila matalo, if you cannot beat them, join them. Dahil hindi ko siya ma-sharean, hindi ko siya ma-transform, siya na lang mag-transform sa akin. Di ba? Hindi po yung ang sinasabi ng ating Panginoon. Sabi dito, the task of the Christian is to reflect the character of God in this dying world. So patuloy po nating i-share yung gospel, patuloy nating i-share yung kabutihan ng Panginoon, patuloy nating ipakita yung kabanalan ng Panginoon sa buhay po natin. Yan. How to be holy. Just like how we instructed Moses in building the tabernacle, paano maging holy? We should be conformed by God. Paano tayo kinonform by God? Through our Lord Jesus Christ. Pangalawa, we should be consecrated by God. Kaya nga sinasabi, we have been separated. Kaya patuloy natin tayo nililinis ng Panginoon through the process of sanctification. So, conformed by God, this is the salvation process. Consecrated by God, it is the sanctification process, and we should be dwelled by God. Kailangan
na nasa buhay natin ng ating Panginoong Hesus. Kagaya nung tabernacle, makita natin hindi pinagawa yun ng Panginoon kay Moses para sa maging isang structure lang, para maging symbol lang ng holiness, kundi pananahanan talaga at nananahan talaga doon ng Panginoon. Ganon din sa buhay natin. We need to be conformed by God, we need to be consecrated by God, and rest assured, if we are truly a converted Christian, God must dwell in us. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, the Holy Spirit will be with you. And the Holy Spirit is God. Kaya nga po napakahirap sabihin na isang Kristiyano kung hindi nakikita yung pagbabago sa buhay po natin. We become a temple of the Holy Spirit. Nabasa na po ba natin to? We become a temple of the Holy Spirit only after regeneration that is completely by the work of God through our Lord Jesus Christ. Yan. Tapos na? Yan. Sige. Our last verse for this. Tama ba? Yan. So, we will close this message in this verse. Basahin ko lang po sa 1 Peter 1:13-16. Sabi niya, therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the former lust, as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. Yan. To God be the glory. Sige po, tayo and I will close this in prayer.